Ako po ay mahilig manood ng mga ng sports. Naalala ko yung sinabi ni Sister Alice kagabi. Pag siya ay nanonood, ang gusto raw niya bakbakan. Yan. Pinamimili, ano ba yung isang ano niya, yung telenovela ba o yung mga aksyon. Ang sagot niya ay bakbakan. Bakbakan daw ang gusto niya mga palabas. Naalala ko tuloy si Manny Pacquiao. Pag nai-interview siya, pag meron siyang laban, sinasabi niya, bibigyan ko sila ng magandang laban. Yan. Gusto niya na yung manonood, maaaliw doon sa kanyang gagawing pakikipaglaban. Yung makikita nila na pag siya'y nakipaglaban, talagang matutuwa yung mga tao, talagang tatayo at hihiyaw. Pero, ano pa talaga yung magandang laban? Pag sinabi nating yung bang masasabi natin na ang ganda ng laban o yung pag-uwi natin, dala-dala pa rin natin yung excitement ng natapos nating panoorin yung ganong pangyayari, no? Pero pag sinabi nating magandang laban, no? Siyempre, yung ginamit niya yung kanyang mga technique, yung kanyang mga strategies, marunong siya makipagsabayan, di ba? Meron siyang game plan. Kasi sa lahat naman ng laban, talagang kailangan meron kang plano eh. Meron kang game plan. Meron kang mga estratehiya. Gumaganda yung laban, pagka bumagsak ka, tumatayo ka pa rin. Pinapakita mo yung tibay mo sa labanan. Hindi ka basta-basta sumusuko at handa ka pa rin lumaban hanggang sa katapusan. Yun ang magandang laban. Siyempre, hindi ka gumagamit ng daya sa pakikipaglaban. Malinis ka maglaro. Sabi nga sa English, playing by the rules. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 5, an athlete is not crowned unless he competes according to the rules. Kaya yung isang magandang labanan, masasabi mo lang na maganda kung hindi marumi ang laro. Hindi mo nakikita yung daya. Talagang ikaw ay bilang isang mahusay na manlalaro, pakita mo yung maganda mong pakikipaglaban. Sa Bible, marami tayong mababasang labanan. Giyera ng Israel, halimbawa, laban sa Canaanites, laban sa mga Jebusites, Amorites, at ang lagi kong narinig pagka nung ako elementary, laban ni David at Goliath, no? Malaking tao, laban sa maliit na tao. Na hanggang sa ngayon, nangyayari pa rin yan, yung labanan na yan, no? Yung Israel sa yung Philistines. Na hanggang sa ngayon, meron pa rin paglaban ang bansang Israel. Tayo bilang mga mananampalataya ay siyempre pag sinabi nating mananampalataya, ang Christian life ay hindi lamang yung lagi kang umaattend sa ganitong mga pagpupulong. Hindi lamang yung pag-attend sa mga Bible study, hindi lamang yung pagbasa ng banal na kasulatan o yung nagdadaos tayo ng mga Bible study sa iba't ibang lugar. Parang ang Christian life ay hindi lamang nangyayari sa pamamagitan ng ganon. Dapat din nating isaisip na ang Christian life ay isang pakikipagbaka. Pag hindi natin naisip na ang Christian life ay pakikipagbaka laban sa kasalanan, ay parang kulang. Hindi natin masasabing ang Kristiyano ay Kristiyano kung hindi siya nakikipagpunyagi, hindi siya nakikipag laban.
Ang pakikipagbaka ng isang mananampalataya ay hindi physical. Ito ay spiritual. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. So ang kalaban natin, yung mundo, yung flesh, yung ating laman, at yung, siyempre, yung devil. At ang tinutukoy ng mga pamunuan dito, yung mga kapangyarihan, yung mga namamahala sa kadilimang ito, siyempre, yung mga espiritu. Kaya ang ating pakikipaglaban ay spiritual. Sabi kasi ng Panginoon, sa mundong ito ay maraming troubles. At yan ay dala minsan ng sirkumstansya, mismo ng ating mga sarili, at ng ibang tao, no? Pag sinabi natin sa ating sarili, siyempre, ito na yung pinakamahigpit nating kalaban. Kasi yung sarili natin ang nagre-react sa mga bagay-bagay na nasa labas natin, sa ating paligid, sa mga naririnig natin, sa mga nababasa natin, at sa mga maling interpretasyon natin sa mga bagay-bagay. Yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo ay nakikipagpunyagi pa rin. Sabi sa Romans 7 verse 18, sabi ni Pablo, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na ibig ko, ang masama na hindi ko ibig, ay siya kong ginagawa. So ang kalaban ay naririto sa atin. Nasa atin mismong sarili. Saan man tayo pumunta, dala-dala natin yung kaaway na yan. Kaya hindi tayo ligtas sa pakikipaglaban araw-araw. Kaya ang isang buhay Kristiyano, pagka ang isang tao ay naging Kristiyano na, nakaalam na ng mga salita ng Diyos, alam niya yung kanyang kalagayan sa harap ng Diyos, alam na niya na siya ay patuloy na makikipaglaban habang siya ay nabubuhay. Sabi ni Pedro sa chapter 5, dun sa 1 Peter chapter 5 verse 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Yan. Ungol pa lang ng leon, alam, nakakatakot na di ba? Nung napuntang, na ano nga ako sa zoo minsan, napatabi ako ron sa, hindi ko alam na may leon doon, nakakulong. Umungol lang talagang magugulat ka na kakabahan ka na Kaya ang ating kaaway ay ganon. Sabi sa John 10:10, the thief comes not but to steal, to kill and to destroy. Ito po yung kanyang trabaho. Narinig natin si Kuya Larry nung nabanggit niya, nung siya ay sundalo, to kill and to destroy properties. Kasi buhay talaga ng sundalo yan, no? Na tayo ipagtanggol. Dito po sa ating teksto na pinag-aaralan ngayon, mababasa natin dito yung salitang pakikibaka. Sabi sa verse 12, no? Chapter 6 verse 12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ganon din ang sinasabi doon sa mga naunang talata. Sa chapter 2, verse 18, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. So, 2 beses binanggit ni Pablo kay Timoteo yung salitang makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka.
So makikita natin doon yung pagbibigay diin ni Pablo na si Timoteo ay makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Nabanggit na rin ni Brother Adrian dito yung salitang fight kasi napag-aralan natin yung Hebrews chapter 12, no, yung salitang fight. Yan. Ang ibig sabihin niyan sa salitang Greek ay agonizomai. Yung verb, no? Yung namang noun niya ay agon, na dito nagmula yung salitang agony. Kaya ang isang pakikipaglaban ay laging merong struggle, merong hirap, merong mga sakit na daranasin. Kaya nga bumabagsak din minsan eh. Sa pakikipaglaban, siyempre natatamaan ka rin eh, di ba? Tinatamaan ka ng mga suntok ng mga kalaban mo. At nararamdaman mo yung sakit na yan. Kuminsan lumalabas yung mga dugo. Ganyan kasi yung pakikipaglaban. So, ito ay laging pakikipagpunyagi. Hindi tayo nabubuhay bilang mga Kristiyano nang hindi tayo nakikipagpunyagi. Ito po ay sulat ni Pablo kay Timoteo. At alam natin si Pablo, nung siya ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, ay gano'n na lamang yung kanyang zeal na tugisin yung mga Kristiyano. Makita natin doon sa Acts chapter 6, nung si Esteban ay pinatay, nangalat yung mga Kristiyano, nagsitaka silang lahat. At sinusundan sila ni Pablo. humingi pa siya ng otorisasyon doon sa punong saserdote para sila ay tugisin. At kahit saan sila magpunta, sinusundan sila. Panakalad ka rin. At siguro patayin na rin, abatuhin na rin hanggang sa sila'y mamatay. Ganun ang kanyang zeal. Pero minsan at sa isang pagkakataon ay dumating sa kanya yung pagtawag ng Diyos, yung isang mahimalang pagtawag ng Diyos. Alam nating lahat yan doon sa daang Damasco, na dito makikita natin dito yung kapangyarihan ng Panginoon, no? Sa kanyang buong pag-iisip, dala-dala niya yung bang gustong-gusto niya talagang tugisin, patayin yung mga emotionally, dala-dala niya yun eh. Natutugisin niya yung mga Kristiyano sa pag-aakala na nabibigyan niya ng kaluguran ang Diyos sa kanyang paniniwala. Pero dumating yung pagkakataon na siya ay tinawag ng Diyos. So makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos na kahit pala yung isip mo, kahit yung iyong emosyon ay kaya niyang baguhin sa oras na tawagin ka niya. At yung parehong zeal na yun, ano ba sa Tagalog yung zeal? Yung parang pagsusumikap, no? Yung pagsusumakit na maisagawa niya yung mga bagay-bagay na gano'n, no? Ay dala-dala niya pa rin yung zeal na yun nung siya ay naging Kristiyano na. Siya ay dinala niya yung ebanghelyo kahit na siya ay dumanas ng mga pananakit ng maraming mga tao. Siya ay nagkaroon ng maraming missionary journey. At sa kanyang missionary journey, kasama niya yung mga taong ito, no? Si Barnabas, si Silas, si Epaphroditus, Onesimus, si Dr. Luke, si Epaphras, si Gaius, at marami pang ibang marami siyang ibang mga kasama. Pero yung merong isang taong doon napunta yung kanyang atensyon. Yung isang batang nakita niya na talagang ando doon yung pagkamaka-Diyos nakita niya sa batang yun. At yun nga yung batang si Timoteo. Si Timothy ay naturuan sa pagkabata ng kanyang inang si Eunice sa kanyang lola na si Lois.
Si Loida, yung sa Tagalog, no? Kaya nga naalala natin yung salitang doon sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya napakaganda para sa mga magulang talaga yung simula pa lang sa pagkabata, pinagpipray mo na yung mga anak mo. At tinuturuan mo na sila ng salita ng Diyos. Sa kanilang paglaki, hindi nila nakakalimutan yun. So sa ilalim ng discipleship ni Pablo, lumago ang batang ito, natuto. At kasama niya ito na sa kanyang mga missionary journey. Nung siya nga ay nakakulong, yung malapit nang matapos yung kanyang first Roman imprisonment, kasama niya ito si Timoteo. Pero nung sila ay papunta sa Macedonia, si Pablo, napilitan siyang iwanan si Timoteo dito sa Efeso. Kasi napakalaki ng problema doon sa Efeso. Kaya pansamantala, siya muna yung ilalagay doon dahil kailangan niyang tumungo sa Macedonia dahil marami mga taong nangangailangan ng kanyang pangangaral doon. Kaya nung dumating si Timoteo doon sa Ephesus, marami siyang kakalabanin doon. Maraming mga problemang naghihintay sa kanya. Bata pa siya. No? Ang mga makakaharap niya ron yung mga false teachers. Mababasa po natin yan doon sa chapter 1 pa lang, yung mga false teachers na gustong i-impose yung batas sa kanila. Doon sa mga bagong Kristiyano na nag-aakala na yung kailangan ng mga Kristiyano yung batas para magkaroon sila ng kaligtasan. Nagkaroon din ng problema doon sa leadership. Kaya nga nagkaroon ng yung parang kailangan nila magkaroon ng isang bagong bishop. Kaya nabanggit niya, kung meron man sa inyong nagnanais na maging obispo, pinahayag niya roon lahat yung mga qualification ng isang dapat na maging obispo. At ganun din yung mga diakono, pinaliwanag niya doon. Kasi nung panahon na yon, na-excommunicate itong si Hymenaeus at saka si Alexander dahil nagtuturo sila ng ibang mga maling turo. So, ito yung pangunahing dahilan kung bakit kailangang ipadala si Timoteo doon sa lugar na yon. Kasama pa ron yung mga babaeng bao na lalo na yung mga batang babaeng bao, yung mga wala ng asawa na masyadong mga madadaldal doon sa lugar na yon. At mayroon pa nga mga gustong magturo. Kaya napakalaki ng problemang dadalhin ni napakalaki ng problemang kakaharapin ni Timoteo doon sa iglesia ng Ephesus. Hindi ko na nga nabasa yung iba, pero napakarami mga problema doon. At ang isa pang problema ay bata pa si Timoteo at napakalaki nung pasaning kanyang dadalhin. Napakamahiyain. Siyempre, pagka ikaw isang mahiyain, halos ayaw mo nang lumapit sa tao, ayaw mo nang makipag-usap sa tao. Lagi kang may takot. Introvert si Timoteo. Dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10, may sinabi si Pablo rito sa dito sa mga tao sa Corinto. Sabi rito, ngayon kung dumating si Timoteo, ingatan ninyo na siya'y mapasa inyo na walang pangamba. Sapagkat ginagawa niya ang gawain ng Panginoon, gaya ko rin naman. Sino man nga ay huwag humamak sa kanya, kundi tulungan niyo siyang payapa sa kanyang paglalakbay upang siya'y makaparito sa akin. Sapagkat inaasahan ko, siya'y kasama ng mga kapatid. So dito pinapahiwatig na kung anong personalidad meron siya. Alam mo, yung salitang kimi, yung timid sa English, na naroon lagi yung kanyang tinitignan yung sarili niya na baka may masabi yung ibang mga tao, ganito lang ako, hindi ko kaya, parang ganun lagi yung kanyang naiisip.
Sa 1 Timothy, pinagpayuhan siya ni Pablo sa chapter 4, verse 12. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran sa mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. So, ando doon yung encouragement talaga ni Pablo kay Timoteo. Ganon din ang binabanggit niya rito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan ng pag-ibig at ng kahusayan. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. So doon sa mga talatang yun, nakita natin kung anong personalidad meron si Timoteo. At siyempre, meron din sa ating mga ganon. Meron tayong mga may kakayahan, pero may takot. Huwag naman makihalubilo sa mga tao, pero pagdating dito sa pagtayo, sa pulpit, at tinanas ko rin yan, ando doon yun laging merong kang takot. Ano ba yung sasabihin nila sa akin pag nakatayo na ako? Tinitingnan kaya nila kung nanginginig ako? Yan. Paano ko sasabihin yung mga bagay-bagay na gusto kong sabihin kung nauuna sa akin yung takot? So, paano niya gagampanan? Paano gagampanan ni Timoteo ang napakabigat na pasaning ito kung meron siyang ganong personalidad? Paano siya makikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka? So makikita natin dito yung fatherly na encouragement ni Pablo kay Timoteo. Sa verse 11, verse 11, sinabi niya rito, datapwat ikaw, o tao ng Diyos. Doon pa lang sa salitang ikaw, o tao ng Diyos. Ando doon makikita mo na yung encouragement sa kanya eh. Hindi siya tao ng kung sino-sinong mayayaman o kung sino-sinong mga politiko o sino-sinong mga matataas na tao. Ikaw ay tao ng Diyos. Pag sinabing tao ka ng Diyos, sino ba ang Diyos? Dito rin sa mga sa binasa natin, andito makikita natin dito kung sino yung tao ng Diyos. Sabi rito sa verse 16, na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Hindi lamang yon. Ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos. Siya ay hari ng mga hari. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Siya ang bumubuhay ng mga patay. Siya yung nagpapagaling ng mga may sakit. Siya yung tumatawag sa bawat isa sa atin para tayo ay manampalataya. At yung si Timoteo, sabi ni Pablo sa kanya, ikaw ay tao ka ng Diyos. Sa Old Testament, meron din tayong makikitang tao ng Diyos tulad ni Abraham, ni Elijah. Sila yung mga binabagit ng mga tao ng Diyos. Yung mga tao talagang inutusan ng Diyos para mangaral ng kanyang mga salita. Para gaya halimbawa ng mga propeta na sila yung magsasabi kung ano yung sinasabi sabihin nila sa bansang Israel, kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanila. Kung ano yung iuutos ng Diyos sa kanila, yun ang kanilang gagawin. Ang mga disipulo ay tao rin ng Diyos. Tayo pong lahat kasi inutusan ng Diyos, di ba? Go ye therefore and preach and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga disipulo ay tao ng Diyos. Meron po tayong tatlong bagay lang na pag-aaralan sa umagang ito, no? Una ay ito nga yung salitang
flee. Pangalawa po, yung follow, fight. Isama na rin po natin yung panghuli. At yun po yung pinakapanghuli, no? Yung good testimony. Sabi sa verse 11, tumakas ka sa mga bagay na ito. Ano ba yung mga bagay na ito na sinasabing takasan niya? Siyempre, pag nakikipaglaban ka, kailangan mo ng defensive na pakikipaglaban, kailangan mo rin ng offensive. At siyempre, makipaglaban ka ng puspusan. Dito makikita natin yung salitang tumakas ka sa mga bagay na ito mula sa verse 3 hanggang 10, doon sa chapter 6 din. Makikita natin dito yung ano ba yung dapat na takasan ni Timoteo. Basahin po natin sa chapter 6 verse 3. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at sa mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala, pagtataltala ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Dito po ay pinakita rito yung mga taong daldalan, mahilig sa pakikipagtalo. Sa iba pang mga talata, mababasa natin dyan yung lagi nilang pinagtatalunan yung mga henerasyon. Kasi po, noong mga panahon na yon, nung ang bansang Israel ay nabihag ng 70 years doon sa Babylonia, ay nasira na yung kanilang genealogy. Hindi na malaman kung sino yung mga sinundan ng mga lahing ito, kung anong lahi ka nagmula, kung ikaw ba ay kay Levi, ikaw ba ay kay Joseph. Nasira na yung kanilang genealogy. At yun ang pinagtatalunan nila. Bukod pa ron, yung mga taong pinagtatalunan yung kailangan sundin mo yung batas para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Kasama na rin siguro dyan yung pagtutuli. Kasi sa pagtutuli, kailangan maging Hudyo ka. Para maging Hudyo ka, tuliin ka muna. Kaya si Timoteo pinatuli talaga ni Pablo dahil yung mapupulaan ng kanyang ministeryo. Kasi mga Hudyo yung karamihang mga kaharap niya. Kaya, para ikaw ay maligtas, ikaw ay maging lahi muna ng mga Hudyo. So, kailangan mong tuliin. Hindi dahil para lang tuliin ka, para ikaw ay maligtas. Kundi, ang dahilan nun ay para maging isa ka sa lahi ng mga Hudyo. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans, ang pagtutuli ay hindi sa laman, kundi sa espiritu, yung circumcision of the heart. Ang pagiging Hudyo ay sa puso at hindi sa lahi. So, talikuran niya yung mga bagay na yon. Dito rin kasi sa mga binasa natin, nag-aakala yung mga tao doon na pagka ikaw ay yumaman, ikaw ay doon nagiging mas makadiyos ka. Itinuturo ng mga tao dito na ang kapakinabangan, doon makikita yung inyong pagiging makadiyos. Kaya ipinaliwanag dito ni Pablo na hindi ganon. Ang contentment, yung godliness with contentment ay yun yung tunay na kapakinabangan. Tumakas ka sa mga bagay na ito. Hindi natin sinasabing masama yung pagiging mayaman, di ba? Na ipaliwanag na ni Brother Onedicon
Anthony yan ng mga nakarang araw. Kasi maraming pinayaman ng Diyos. Si Solomon, yung pinakamayamang hari sa buong mundo na nabuhay noon. Si Job. At marami pang iba na pinayaman ng Diyos. Huwag mo lang ibigin yung salapi. Kasi yun yung talagang pinagmumula ng lahat ng uri ng kasamaan. Pangalawa po, yun po yung sinasabing tumakas siya. So makikita natin doon yung pagiging defensive sa pakikipaglaban ni Timoteo. Pangalawa, follow. Sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. At pag sinabi nating sumunod ka, pursue. Di ba? Pag sinabi nating follow, pursue. Sumunod ka sa katwiran. At habang sumusunod ka sa katwiran, iniiwan mo yung mga bagay na dapat mong iwanan. Sumunod ka sa katwiran. Naalala ko tuloy yung sinabing ng isang pastor sa akin na para sa mga propeta, pag sinabing kasalanan, ito ay kalikuan. Kabaliktaran ito ng salitang katwiran. Pag sinabing ikaw ay matuwid, ikaw ay lumalakad sa isang tuwid na landas. Hindi ka liko. Pagka ang kaharap mo naman ay isang saserdote, ang kasalanan ay karumihan. Taliwas dun sa salitang kalinisan. Pagka ang kaharap mo naman ay isang mambabatas, ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Kaya ang katwiran ay yung pagsunod mo sa kautusan. Yung salitang katwiran na binanggit dito ay hindi katwiran para ikaw ay maligtas, kundi natapos na ang iyong kaligtasan. Ikaw ay pinaging matwid na ng Diyos nung siya ay nabuhay na mag-uli sa mga patay. So ang katwiran na binabanggit ay bilang isang mananampalataya na nakakaalam na ng kalooban ng Diyos at kung ano yung kanyang katwiran, yun ang sundin mo. Sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 33, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag pa sa inyo. At lahat ng mga pagpapalang ito ay idadagdag. So alam na natin yung salitang katwiran. Pag pinag-usapan natin ang salitang katwiran, ikaw ay pinatawad ng Diyos. Ikaw ay tinanggal na yung hatol. Ikaw ay hindi ka na guilty sa iyong mga kasalanan. Ipinahayag ka ng righteous. Sundin ni Timoteo ang katwiran na yon. Pangalawa yung salitang kabanalan. When we say kabanalan, ang unang-unang kahulugan nito ay ikaw ay ibinukod. Ibinukod ka. Mula ron sa salitang hagiazo, nang ibig sabihin ay pinutol, tukat. Na ikaw, nang ibig sabihin, na nagpapahiwatig ito na ikaw ay pinutol mula sa isang kalagayan at inilagay ka sa isang kalagayan. Ikaw ay na-separate. At dahil ikaw ay nandoon na sa kalagayan yon, gawin mo kung ano yung kinalagyan sa'yo na kabanalan. Kaya yung salitang kabanalan dito sa binabasa natin ay katumbas ng salitang godliness. Yung sabi nga cleanliness is next to godliness. Ang isang taong malinis yung kanyang pag-iisip, malinis yung kanyang puso, at yun ang sinusunda, yun ang gusto ng ating, doon nalulugod yung ating Panginoon. Ngayon, pag sinabi nating kabanalan, bilang mga Kristiyano, hindi na po tayo babalik pa doon sa tinatawag na katwiran o yung justification. Tapos na po tayo doon. Minsan lang nangyari yun. Kuminsan kasi ang isang tao, ang isang Kristiyano, nagkakaroon ng paghatol sa kanyang mga kapwa Kristiyano rin pagka
nakakita siya ng isang bagay na hindi magandang ginawa ng tao na yun. Para bang kailangan mo bumalik sa justification, patawarin ka uli ng Diyos para maligtas ka No. Nandito tayo sa pakikipaglaban nga Ang pakikipaglaban, kung minsan talagang nadadapa tayo, nalulugmok tayo, pero nandoon pa rin yung resilience. Pagka tayo ay bumagsak, bumabangon pa rin. Tuloy pa rin yung laban. Kahit duguan ka na, sige, laban. Kasi sabi nga sumunod ka, pursue. Sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. At lahat ng ito ay kailangang sundan ni Timoteo. Kung ano yung kanyang pinanampalatayanan, yun yung kanyang dapat sundan. Sa pag-ibig sa mga kapatid, sa pagtitiis. Ang isang taong nagtitiis ay kasama yan sa pakikipaglaban. Kasama sa ensayo natin yan Kaya nga mayroong salitang no pain, no gain di ba? Kung gusto mong maging matibay ka sa labanan, mag-ensayo ka. At kasama sa ensayo, yung pain. Sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 3, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya'y kalugdan yaong nagtala sa pagkakawal. Kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. So ang pagtitiis, kasama yan sa buhay ng mga mananampalataya. Pagtitiis sa mga maling akala ng mga tao, sa maling akala ng mga kapatid, sa maling paghatol sa iyo ng iyong mga kapatid, kasama yon. Pangatlo po ay yung makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Ano ba itong mabuting pakikipagbaka? Nabanggit na po natin kanina pag sinabing mabuting pakikipagbaka, hindi ka gumagamit ng daya, hindi tayo maruming maglaro. Sumusunod tayo sa rules. At ano ba yung tinutukoy niyang mabuting pakikipagbaka? Sabi rito sa kasunod na talata, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ang personification ng buhay na walang hanggan. Yun pong salitang agonizomai, meron ding root word yan na ang ibig sabihin ay ago. Ang ibig sabihin ay humawak ka, manangan ka sa bagay na yon, na ang layunin mo ay ilid mo. Ang ilid mo ang mga hinahawak, ang mga sumusunod sa iyo hanggang doon sa lugar na yon. Sa iba pang mga talata, yung salitang ago ay isang lugar na kung saan nagtitipon-tipon ng lahat ng mga atleta at doon sila naglalaban. Ang isang taong nakikipaglaban, laging merong goal. Tipo ba? Ang labanan na walang premyo, hindi mo masasabing labanan. Yung manalo ka lang, isang premyo na Yung makita mo lang na ikaw ay nagwagi sa pakikipaglaban, isa ng gantimpala para sa iyo. Si Jesus Christ lang ang pinaka magandang tignan sa lahat ng mga dapat na puntahan o sa mga dapat na maging goal ng isang mananampalataya. Ipaliwanag na po yan ni Brother Adrian ng mga nakaraang linggo. At sabi sa 1 John chapter 5 verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay, at ang hindi kinaroroonan ng anak ay hindi kinaroroonan ng buhay. So ang sabi ni Pablo, manangan ka doon sa buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na yan ay si Jesus Christ. At pagka ang isang tao ay malapit na doon sa finish line,
nagtutumulin yan di ba? Sabi rito sa Philippians chapter 3 verse 14, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpalan dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Yung mga kabayong, mahilig ako manood ng mga karera ng kabayo doon sa YouTube Pag malapit na sila sa finish line, doon nila hinahampas ng husto yung mga kabayo para tumakbo ng mabilis. Doon naman sa relay, yung panghuling aabutan mo ng baton, yun yung nagtutumulin pang lalo para maabot niya yung finish line. Kaya kung ang sino mang taong gustong manalo talaga sa labanan at nakikita niyang malapit na siya doon sa finish line at makikita na niya yung panalo, lalo siyang nagtutumulin doon. Kaya ang isang taong gustong makipagbaka ng tunay na pakikipagbaka, pag sinabi nating pakikipagbaka, talagang labanan yan. Dugo ang magiging ating puhunan. At ito pong pang-apat, at dito po natin makikita yung isang bagay na tingin ko ay importante na ginawa natin. Sabi rito, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Nung si Timoteo ay na-ordain, pinatong ni Pablo yung kanyang kamay, at sa pagpatong ng kanyang mga kamay, merong hula, merong prophecy na dumating sa kanya, na hindi natin alam kung ano yung sinabi sa kanya, pero yung tinutukoy doon ay gift, yung gift niya ng paglilingkod sa Panginoon. Nung siya ay na-ordain, tinawag siya sa lugar, sa posisyon na yon para talagang maglingkod sa Diyos. Dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Hindi natin alam kung ano yung paanong forma ng pagpapahayag ang ginawa nila noong mga panahon na yon. Tayo dito, ang ginagawa natin pagpapahayag, gumagawa tayo ng mga letter ng testimony, pinapakita natin doon kung gaano tayo makasalanan nun, at kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon doon sa testimony na yon. Binabasa natin sa harap ng maraming mga tao, pinapaskil pa diyan, para lang mabasa ng marami. At doon, pinapakita mo rin na ikaw ay susunod na sa Diyos. Nung tayo po ay bautismuhan, ano po ba yung ginawa natin nung tayo ay bautismuhan? Humarap tayo sa maraming mga kapatid. Ano ba yung pinapakita ng bautismo? Anong sinisignify ng bautismo? Sabi ron sa Romans chapter 6, tayo'y namatay na kalakip ni Jesus Christ. Kalakip tayong namatay. Napako siya sa krus, kasama rin tayong napako sa krus. Nung siya ay inilibing, kasama tayong nailibing. Yung ating kasalanan ay nailibing na. Nung si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, nangyari sa atin yung justification nung siya ay nabuhay na maguli. At dahil siya ay nabuhay na maguli, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Nung tayo ay binautismuhan, dala-dala natin yung testimony na yun. Pinapakita natin sa ating mga kapatid na ako ay namatay na kasama ni Jesus Christ. Kasama niya akong inilibing. Pinapakita natin sa mga kapatid. Pinako na akong kasama niya. Nung nabuhay siya maguli, eto may bagong buhay na rin uli ako. Pinapakita natin sa ating mga kapatid. At sinasabi natin yun sa pamamagitan ng anyo ng bautismo. Pinapahayag natin sa ating mga kapatid na tayo ay handang sumunod sa ating Panginoon. At ito yung paraan mo ng pagsumpa sa Diyos
na ikaw ay susunod sa Kanya. Wala nang ibang paraan na ginawa ang ating Panginoon para sumumpa ka na ikaw ay susunod sa Kanya maliban doon sa bautismo. Nasa isip po ba natin yung mga bagay na yon? O nung tayo'y binautismuhan, dahil lang nasa isip lang natin, magiging member tayo ng church. Ang sabi rin sa Romans chapter 6, hindi ba nyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Jesus ay nangabautismuhan sa Kanyang kamatayan? At nung ginagawa po sa atin yung bautismo, sumusumpa tayo sa Diyos na kung ano yung ginawa sa atin at pinapakita natin sa maraming mga tao, yun din ang gagawin natin para sa pagkakaroon natin ng panibagong buhay. Tingnan po natin dito sa Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. Ang sabi rito, hindi ko po makita yung verse, no? Pero ang sabi rito, nung kayo nabautismuhan kay Kristo Jesus, ibinihis mo si Jesus Christ. Ibinihis. Nung tayo po ay binautismuhan, pinapakita natin sa maraming mga tao bilang testimony natin, bilang confession ng ating pananampalataya. Ibinihis na natin yung ating Panginoong Jesus. Ang problema, baka hindi naman pwedeng hubarin, hindi ba? Hindi pwedeng hubarin. Ibinihis mo na ang tanong, baka nga, nung binautismuhan ka, hindi mo naman talaga ibinihis si Kristo. Nabautismuhan ka lang. So, ano mangyayari sa'yo pag nakita ka ng mga taong hindi ka sumusunod sa iyong mga patotoo sa harap ng iglesia? Hindi nakikita sa buhay mo yung covenant na ginawa mo sa Diyos sa pamamagitan ng bautismo. Sabi rin sa Luke chapter 14, yung isang taong hindi sumusunod sa kanyang hindi nagmamahal sa kanyang ama at ina ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang karugtong nun, yung isang taong gustong magtayo ng bahay, na magtatayo siya ng bahay, hindi niya na kumpleto. Pagtatawanan siya ng mga tao, nagtayo ka ng bahay, pero pundasyon lang ang naiano mo. Hindi mo na kumpleto. Pagtatawanan ka. Kagaya rin niya ng sinasabi mo, Kristiyano ka, pero ningas kugon ka pala. Hanggang ganyan ka lang pala. Kaya ang resulta, pinagtatawanan ka tuloy ng mga tao. Sabi doon, yung karugtong nun, sabi ron, sinong hari ang gustong makipaglaban sa kanyang kapwa-hari? Kung ang iyong sundalo ay 10,000 lang, pero yung kalaban mo ay mayroon 20,000. Hindi ba mag-uupo ka muna at mag-iisip at gagawa ng lugar para sa pagkakasundo? Dahil tiyak wala kang laban. Ang pagsunod sa Panginoon ay katulad din nung ganon, no? Mag-isip ka muna. Kaya mo ba talagang sumunod sa Panginoon? Kaya mo bang panghawakan ang iyong testimony na ginawa mo sa harap ng iglesyang ito? Kaya mo bang panghawakan ang covenant na isinumpa mo sa iglesyang ito? Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, dito'y tinawag ka, no? Dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag at ang kanyang ihinalimbawa yung ating Panginoong Hesukristo. Nung si Jesus Christ ay humarap na kay Poncio Pilato at doon pinahayag ng ating Panginoon niya kanyang mabuting pagpapahayag na sa kahuli-hulihan
ay hindi niya itinakwil ang kanyang pagkahari. Hindi niya sinuway ang kagustuhan ng ating Panginoon. At kasunod nun, tinanggap niya yung pagpapako doon sa krus. Yun yung isang magandang halimbawa ng mabuting pagpapahayag. Hindi siya tumatalikod sa kanyang sinumpaang tungkulin sa kanyang ama. Kaya, ang buhay Kristiyano po ay buhay na merong pakikipaglaban. Spiritual na pakikipaglaban. Natatawa nga ako si Haring si Goliath, napakalaking tao. Dala-dala lahat yung kanyang mga kalasag. Ang kanyang kalaban, hinubad yung kanyang yung makakapagbigat sa kanya, ay tinanggihan niya. Kasi dala-dala niya yung Panginoon. Laki-laki mong tao pero ganyan ka lang pala. Hanggang sa lakas ka lang ng boses. Hindi mo pala kayang ilaban. Kaya nagtakbuhan sila nung mapugutan na ng ulo si Goliath. Tayo po ba ay nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban? Hanggang saan tayo aabot? Kanino ba tayo mananangan? Naalala po ba natin yung ating mga sinumpaan? Yung bang bautismo na ibinautismo sa atin ay alam natin ang kahulugan. Dito po sa 1 Peter sa chapter 3 ay binanggit din dito ni Pedro yung tungkol sa bautismo, no? Sa chapter 3 verse 21 sabi rito, naayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. Kasi nung panahon na yon, si Noah at ang kanyang mga anak ay pumasok na doon sa arko na pagpapakita noon na inilibing sila. Yan po ay tipo ng ating Panginoong Hesukristo na sila'y kasama niyang nalibing. At nung sila po ay humupa na ang tubig, ay nakita natin doon yung kanilang pagliligtas, ang pagliligtas ng Panginoon sa kanila. At ang paliwanag ni Pedro dito, na ang bautismong nangyari sa kanila, o yung bautismong pinapakita natin, hindi ito yung bautismong nagliligtas, kundi yung bautismong ipinapakita nung isinisignify nung bautismo na yun. Ano yung sinisignify nun? Na tayo ay nalibing, nakalakip ni Jesus Christ at tayo ay nabuhay uli. At sa pamamagitan nito, yung paghiling ng mabuting budhi sa Diyos, hinihiling natin sa Panginoon na tayo ay bigyan niya na ng isang magandang confession para mabuhay tayo ng mayroong pagtitiwala sa Diyos. Ano ba yung ating confession? Pinatutunayan ba natin yung ating confession sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao na tayo nga ay susunod? O confession lang natin sa ating sarili? Tayo po ay manalangin. Amang banal na kataas-taasan, magpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong kalakasan sa pamamagitan ng mga salitang ito. Kung kami man, O Diyos, ay hindi nakatutupad sa aming mga pagpangako sa iyo, Panginoon,
Dahil marahil minsan sa aming pakikipaglaban kami ay nalulugmok, kami ay nadarapa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na patuloy mo kaming tutulungan sa aming pakikipaglaban na ito. Narito kami sa katawang nasa kahinaan, Panginoon. Kung mayroon man sa aming mga kapatid na nagkakaroon ng mga panghihina, hayaan mong matulungan ng bawat isa ang kanyang mga kapatid. Tanggapin, O Diyos, ang aming mga kahinaan. At magpatuloy kami, Panginoon, sa aming mga bagay na sinumpaan na pagsunod sa iyo, Panginoon. Sa umaga pong ito, Diyos, kami ay patuloy na dumadalangin na ang bawat isa, Panginoon, ay mapaalalahanan kung ano ang una naming kalagayan, Panginoon. Hindi namin kaya ang aming mga sarili. Wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Hayaan mong makipaglaban kami ng mabuting pakipagbaka, Panginoon. At manangan kami sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.